Mahal, paano ka napunta dyan? Kakasilip ko lang, wala ka naman kanina dito eh. Mahal, kararating ko lang. Baka naman hindi mo ko napansin na dumating. Mahal naman, wag mo nga ako niloloko. Isa aswang ka ba? Grabe naman to. Aswang agad. Hindi pa pwedeng hindi mo lang ako napansing dumaan dyan sa tabi mo. Sinasabi ko sa iyo, mahal. Tigil-tigilan mo na yung pagsasabong. Wala ka mapapala dyan. Parte pa rin yan ng bisyo eh. Bago po natin simulan ang kwento, inaanyayahan ko po kayo mag-subscribe bilang suporta po dito sa ating channel. Lahat tayo'y hindi perpekto at nagkakamali. Ang masama, nakatira tayo sa mapanghusgang mundo. Ngunit lahat ay may pagbangon at sa bawat pagbangon ay may bagong panimula. Taong 1998, Tondo, Maynila. 13 anyos si Jano nang mabuntis si Del. Ngayon ay natigil ang pag-aaral upang gampanan ng mabigat na responsibilidad sa buhay. Walang kamuwang-muwang kung anong pait ng buhay ang kaharapin sa tinahak na landas na hindi pa nito dapat kaharapin. Wala nang diaper si baby. Wala na rin tayong bigas na maisasaing mamaya. Wala na tayong pera, Jano. Paano tayo ngayon? Daing ng kanyang asawa na nakarehistro ang pangamba sa muka. Humingi kaya muna tayo kay mama at papa mo. Ano? Binigyan na nga tayo ng matitirhan tapos sa kanila pa tayo hihingi ng pambili ng bigas natin. Ikaw ang lalaki, Jano. Sa mga magulang mo ikaw humingi. Alam mo namang galit sa atin mga yun eh. Sa tingin mo ba magbibigay sila? Eh di mangutang ka muna sa tindahan tapos maghanap ka ng paraan kung paano tayo mabubuhay. Hindi ka pwedeng basta na lang umasa sa mga magulang ko, Jano. Napakamot na lamang siya ng ulo. Wala siyang magawa kundi pumunta sa tindahan. Kinapalan ng buka kaysa naman wala silang makaing dalawa. Ate Mar, pwede po bang pautang ng 5 kilong bigas, saka 3 sardinas at 5 diaper? Yan, uutang-utang ka na makakain nyo. Eh wala ka namang trabaho. Paano mo ako babayaran yan? Manghihingi po kami bukas sa mga magulang ni Del, saka maghanap din po ako ng trabaho. Pwede construction para lang po may hanap buhay ako. Eh kasi kay bata-bata nyo pa pinasok nyo ng isang bagay na hindi naman dapat pasukin. Mahaharot kayong mga bata kayo, hindi na kayo nahiya. Pinamulahan siya ng mukha nang sabihin niyo ng tindera. Bulungan ng iba pang mga nanay na naroon. Pinagtawanan pa siya ng kaidaran niyang mga babae at lalaki. Pasensyahan tayo, Jano. Wala akong mapapautang sa'yo dahil wala kang kakayahang magbayad. Mas lalo siyang napahiya sa mga nakapaligid na naroon. Sobrang kahihiyan ng kanyang dinanas. Umuwi siyang umiiyak. Sobrang niyang dinaramdam ang bagay na yon. Pagdating sa bahay ay narinig niya ang boses ng mga magulang ni Del. Kausap nito ang dalagitang ina ng kanyang anak. Pinahidan niya ang kanyang luwa. Sinigurong tuyo na ang kanyang mga mata nang pumasok ng bahay. Agad na sentro sa kanya ang atensyon ng mga magulang ng dalagita. O, nandito na pala itong kinakasama mo. Akala ko bibili ng bigas at diaper. Bakit walang dala? Tanong ni Aling Eva sa anak na si Del. Hiyang-hiya itong yumuko sabay tingin sa kanya. Hindi naman po bibili, Tita Eva. Uutang sana kaso ayaw akong pautangin. Paano daw, wala naman akong trabaho. Kaya nga, kahit ako pa ang tindera, hindi kita papautangin. Saka tignan mo nga yung itsura mo, para kang batang lansangan. O ayan, paano kayo mabubuhay kung ganito ang sitwasyon nyo? Binilhan ko na kayo ng lahat ng gamit dito sa bahay. Pati itong bahay akin din. Sobra-sobra ng pagkonsinti ko sa mga pagkakamali nyo. Ikaw, Jano, hindi mo kayang buhayin ng anak ko. Kaya mas mabuti siguro kung umuwi ka na lang. Ako nang bubuhay sa anak at sa apo ko. Mama, ayoko po. Kung papaalisin mo dito si Jano, aalis din kami ni baby. Sasama kami kay Jano. Galit man si Aling Eva, masasabi pa rin konsentidor ito sa anak dahil lahat ng gusto nito ang masusunod. Pabor sa kanyang bagay na yon, hindi siya malalayo sa bata. Ngunit sa paglipas ng araw ay pasikip ng pasikip ang kanyang ginagalawan hanggang sa unti-unti na siyang lumalabas sa ganoong buhay. Pakiramdam niya wala na siyang silbi at pabigat lamang siya sa mundo. Nang gabing yun ay hindi siya makatulog. Iniwan niya ang mag-inang tulog. Pinuntahan ng kaibigang si Iking. Ang tagal na nating hindi nagkita.
6 na buwan ka na yatang hindi nagpaparamdam sa akin. Nanganak na ba si Del? Naku Iking, 3 buwan na nga yung anak namin eh. Akalain mo yon, naging ama ka agad sa ganyang edad. Hindi ko kaya tol. Hindi ko nga kayang obligasyong pasan ko ngayon. Saka ang mga panghusga ng mga taong nakapaikot sa akin. Tao din naman akong nasasaktan. Oo, nagkamali ako pero kailangan ba talaga araw-araw ipamukha sa akin ng pagkakamali ko? Ganyan ang mundo, Jano. Kaya nga ako madalas lumalabas sa mundong ito para makalibot kahit sandali man lang. Pumupunta ka sa mundo ng mga engkanto? Totoo talaga yon? Anong mundo ng mga engkanto? Hindi yan. Halika, subukan mo, sinasabi ko sa'yo. Tanggal agad ng problema mo kapag nasubukan mo ito. Pumasok sila sa kwarto nito. May dalang lighter at pambalot ng isdang pang-iyaw. Wala siyang kaidi-ideya na iyon ang magiging umpisa ng panibagong problema na kahaharapin niya. Grabe, para ako nasa alapaap. Ganito palang pakiramdam. Oo, Jano, kaya pumunta ka dito araw-araw para masaya. Umaga na siyang umuwi at labis ang pag-aalalang rumihistro sa mukha ni Del nang salubungin siya. Pinag-alala mo naman ako ng sobra, Jano. Saan ka ba nagpupunta? Nagising akong wala ka sa tabi namin ni Baby. Hindi tuloy ako nakatulog magdamag. Sinabi ko bang hintayin mo ko? Natulog ka sana ng mahimbing, di ba? Hinayaan mo na lang ako sana. May sarili naman akong buhay eh. Yan ang sasabi mo sa akin pagkatapos. Napakawalang yamo naman dyan, no? Pwede ba, Del? Sawang-sawa na ako. Hindi ko na kaya ang buhay na kinakaharap ko ngayon. Hindi ko pala kayang ganito. Naisip mo sana yan noong pinilit mo ako gawin sa isang bagay na hindi ko naman gusto. Nagsimula na itong umiyak, ngunit tinalikuran lamang niya ito at natulog. Nawalan siya ng pakialam sa kanyang mag-ina. Araw-araw siyang pumupunta sa bahay ni Iking at doon ginagawang iligal na bagay na siyang sumira ng tuluyan sa kanyang buhay. Natuto na siyang magnakaw, mga gamit ng kanyang mga magulang at mga gamit ng kanyang kinakasama. Tuluyan na siyang naging adik sa pinagbabawal na gamot. Hanggang sa umuwi na siya isang araw sa bahay ng kanyang kinakasama. Nakakandado ang pinto. Napag-alaman niyang ibinenta na ang bahay at dinala ng probinsya ang kanyang mag-ina. Pero imbis na magsisi, ay mas lalo pa niyang nilunod ang sarili sa kanyang bisyo. Ang dating kaunti ay naging halos lunurin na niya ang sarili. Wala na akong perang pambili, Iking. Ano dating gawi para maka-score? Nanginginig na ang mga laman ko eh. Ano pa nga ba? Sa madilim na iskinitan na madalas nating pagtambayan, dun tayo. Tiyak na hindi tayo mauulats doon. Kahit alahas lang ang mabingwit natin, ayos na yon. Bilisan na natin, Iking. Tirang-tira na ako eh. Nanginginig na itong mga laman ko. Kailangan ko nang maka-score. Ganon din naman ako eh, kaya halika na, bahala na. Kahit anong pwedeng maging kapalit ng pangangailangan natin ito. Oo, kahit isang alahas, ayos na yon. Bakit kasi hindi ka na nanghihingi sa nanay mong nasa abroad eh? Inaway mo naman kasi. Ayaw nga akong bigyan eh, nalaman na gumagamit ako nito. Panira din kasi yung lola ko na bida-bida. Hangil pa nito, hindi niya akalaing sa araw na yun ay kalaboso ang bagsak nila. Isang pulis na sila rin ang tinitiktikan ng kanilang naging biktima, kaya himas-rehas silang pareho ng kanyang kaibigan. Ang buong akala niya magtatapos na ang yugto ng kanyang pagiging adik doon. Hindi niya akalain kahit sa loob ay may mga bentahan din kaya patuloy pa rin ang bisyo. Lulong pa rin siya sa ipinagbabawal na gamot at tila hindi na siya makakalabas pa sa ganon. Hanggang sa makausap siya ng isang misyonaryo. Pinakilala ang salita ng Diyos. Pinaintindi ang kahalagahan ng buhay, ang kahalagahan ng mga minamahal sa buhay, at ang mismong relasyon sa tagapaglikha. Noong una'y tagos sa tenga lamang ang lahat ng ito, ngunit sa araw-araw na mga salita nito, unti-unti yung tumatatak sa kanyang puso. Hanggang sa unti-unting tumagos sa mga salita sa kaloob-looban nito. Dahil doon ay pinilit niyang kayanin at tiisin ang sarili na hindi gumamit ng ipinagbabawal na gamot hanggang sa makalabas siya ng tuluyan. Ang misyonaryo mismo ang tumulong sa kanya. Pinag-rehab din siya upang masiguro na tuluyan na siyang makawala sa tanikalang mas lalong nagdala sa kanya sa mas malalim pang bangungot. Nang tuluyan na siyang gumaling ay tinulungan siya ng kanyang mga magulang na makabangon at upang mailayo na siya sa mapanghusgang tao ay doon na siya ng mga ito pinauwi sa bahay ng kanyang lolo sa probinsya. Bumiyahe ng 3 araw sa barko at sumakay ng bus upang tuluyang marating ang napakalayong probinsya
kung saan nagmula ang kanyang ina. Pagdating sa bakuran ng matanda na abutan niya itong nakatayo. Patakbo siyang lumapit at nagmano rito pagkatapos ay yumakap ng maigpit. Apo, naku totoo nga darating ka ngayong araw ay kumusta ka naman apo? Naku sumulat ang nanay mo na balitaan ko lahat ng nangyari sa buhay mo. Nalulungkot ako sa naging takbo ng buhay mo apo. Lolo, ayos na po ako, nagbago na po ako, lahat po. Babangon po ako mula sa kawalan lolo. At dito ko sisimulan yun kasama mo, malayo sa mga taong mapangusgat, mapangmata. Oo apo, bata ka pa, marami pang pangarap ang pwede mong gawin. Opo lo, yayaman ako, balang araw, magiging mayaman ako, hahanapin ko ang aking magina. Ganyan dapat o siya halika, alam kong gutom ka, nagluto ako ng natibong tandang, tinola at adobo. Paborito ng marami yon kaya tiyak akong magugustuhan mo rin. Salamat po lolo, totoo pong gutom na gutom ako eh. O siya ilapag mo na riyan ang maletang dala mo, mamayang hapon ipapasyal kita sa mga tiyahin at tiyuhin mo. Wag na lo, baka kung ano pang pang-aalipustang marinig ko na naman, masasaktan lang ako ulit lolo eh. Ay nako, o sige nga kung yan ang gusto mo. Turuan mo na lamang ako magsaka lo, matanda ka na, magpahinga ka na lamang po, ako nang bahala sa iyong sakahan. Talaga ba apo? Ay nakakatuwa naman, sige, kung iyan ang gusto mo. Nung unay hindi siya sanay na mabilad sa init, masakit sa balat at madalas na sumasakit ang kanyang ulo. Ngunit sa katagalan ng kanyang pagsama sa palayan ay nasanay na rin ang kanyang katawan. Sa loob lamang ng 1 taon ay halos natutunan na niya lahat ng mga hakbang sa pagtatanim hanggang sa pag-aalaga ng palay. Sa 1 taon ay may 3 ani ang kanilang nagagawa. Malapit yon sa irigasyon kaya hindi problema sa tubig. 1 hektarya ang lawak ng palayan. Hindi ganun kalawak ngunit sa katulad ni Lolo Islaw na matanda na at mano-mano lahat ng proseso sa paggawa. Talagang mapapagod ito ng mabilis. Kaya nagpapasalamat ito sa kanyang pagdating. Madalas mga pinsan niya ay mga babae at mga profesional. Kaya talaga maiiwan ang pangangalaga ni Lolo Islaw sa kanya. Madalas naman silang may pahinga. At isang araw ay inimbita siya ni Lolo Islaw na sumama rito sa isang sabungan. Kaya pala ang dami mong alagang tandang lolo, para pala sa sabong ang mga yon. Ay oo, Janyo, libangan ko na itong sabong tuwing may piyesta apo, sa 1 buwan 3 araw. Ha? Buwan-buwan may piyesta dito sa baryong ito lolo? Ay hindi naman sa baryong ito, kagaya ngayon piyesta sa ating baryo, sa susunod na buwan piyesta sa kabilang sityo, sa susunod naman sa kabilang baryo hanggang sa bayan. Hala, lahat ng kapistahan naroon ka lolo para makisabong? Ay oo naman. Yun na nga lang ang libangan ko dito, di ba? Pampalipas oras. Siyempre, matanda na rin ako. Ganun po ba, lolo? Sige po, lolo. Sasamahan po kita sa sabungan. Pinuntahan muna niya ang palayan. Sinigurong maayos. Walang kung anong hayop o kung kaninong hayop ang nakawala at nakahalab. Dahil sayang ang produktong aanihin nila. Pagbalik niya sa bahay ni Lolo Islaw ay nakabihis na ito. Nakasuot ng natibong sombrero. May tuwalyang puti na pamunas at nakakabit sa likod ng leeg. Nakabihis na ako apo, bilisan mo na rin. Tiyak ako nag-uumpisa na ang sabong eh. Sige po lolo, madali lang po ako sa balon. Maliligo lang sandali. Sige apo, dito lang ako maghihintay. Mabilis ang mga kilos niya at ilang timba lamang din yata ang kanyang naipaligo. Agad din siyang nagbihis at pagkalipas ng ilang sandali ay bihis na siya kaagad. Ang bilis sabi ka ding pumunta ng sabungan no? Wala akong ideya sa sabong lo. Hindi pa ako nagka-interes sa ganyang bagay eh. Kaso ayaw rin naman kitang paghintayin. Nako mamaya tiyak akong maaaliw ka na sobra. Ang saya ng larong ito apo. Madugon laban yun. Parang nakakaawa naman pulo. Hindi yan, masasali ka rin katagalan. Halika na nga. Ikaw na magdala nitong tandang na ilalaban ko. Lolo, paano kapag natalo di sayang ang pera? Sayang pang tandang kapag nabihag ng iba. Ganyan talaga sa sabong, minsan panalo, minsan talo. Kaya ayos lang, nasa utak ko naman na lagi yan eh. Mahaba-habang pag-uusap tungkol sa sabong hanggang sa malinaw na nilang naririnig ang mga taong nakapaikot sa isang bulwagan. Yun ang sabungan ng baryo, nakapaikot na papag na yari sa kawayan. Lolo, ano yung sinisigaw nila?
Wais ka, Lolo? Anong wais ka, Lolo? Hindi ganyan yon. Ano pala yun? Huway kalo. Bisaya yan, ibig sabihin walang sombrero. May kalo, ibig sabihin yan may sombrero. Yan ang paraan nila para matukoy kung saan sila tataya. Sa iba naman pula-puti. Yan ay kung ogis o tubao ng mga tandang na naglalaban. Naku, talagang marami pa akong hindi alam sa ganito, Lolo. Aralin mo, mali mo, mag-iswerte ka pala sa sabong. Natigil ang kanilang pag-uusap nang salubungin si Lolo Islaw ng isang kaibigan. Kay Daran nito yon. Dinala sila nito sa isang sulok. Nakasunod lamang siya sa mga ito, isang lalaking kalagitnaan ng edad ang kumasa sa tandang ni Lolo. Hindi umurong ang matanda, wala itong uurungan. Kahit gaano pa kagaling ang kalabang tandang, dahil manalo matalo, ayos lamang dito. Ilang sandali pa itinawag na sila Lolo Islaw at ang kaninang lalaki. Agad namang pumasok ang mga ito. Tuwang-tuwa na inilapag ni Lolo Islaw ang alaga nito matapos magbilang ang sentensyador. Labasan agad ang tapang ng dalawang tandang, paikot-ikot sa ruweda, naghihintay kung sino ang mauunang humirit. Noong unay nakangiti pa si Lolo, ngunit nang humirit na ang kalabang tandang ay pati siya'y napasigaw na sa gulat. Nakakabakla ng boses kapag hindi ka sanay sa madugong laban ng tandang. Yun ang kanyang napagtanto. Ano ba naman yan? Parang may sakidlat ng kalaban ng tandang ni Lolo ah. Napakabilis ng kilos saka ang tapang. Uwi ka niya na animoy may kung sinong kausap. Ilang sandali pang ay bumaon na sa dibdib ng tandang ni Lolo Islaw ang tari ng kalaban. Pagkababa sa lupa ay diretso nang dumapa sa lupa ang tandang ni Lolo. Nahihirapan na itong tumayo dahil sa sobrang lalim ng sugat na natamo nito. Hanggang sa nagpasya ng sentensyador. Tuluyan nang idineklarang panalo ang manok ng kalaban. Lumabas sa roweda si Lolo Islaw na malungkot, ngunit mabilis din itong nakabawi nang lumabas ng sabungan. Sabi sa iyo, Lolo, sayang ang tandang, di ba? Sayang din po yung perang natalo. Ayos lang, ganun talaga, minalas tayo ngayon. Mali mo, bukas panalo na tayo. May 2 araw pa naman, makakabawi pa tayo. Paano kung ganoon pa rin kumilos ang maging kalaban ng tandang mo, Lolo? Parang sa kidlat napakabilis saka napakalakas. Grabe, nakakahanga naman yun. May tangan yata yung nakalaban ng tandang ko kanina. Kita mo naman ang bangis. Hayop paawat. Anong tangan, Lolo? Anong ibig mong sabihin? Oo nga, kahanga-hanga. Mutya apo, yung taong yon, yung may-ari ng tandang. Bago siya sa paningin ko, may bertud malamang yon. Kung hindi ako nagkakamali, mutya ng pangil ng kidlat. Paano kukunin yun, Lolo? Ang hirap yatang kunin ng ganong mutya. Ay halika nga muna, magmerienda nga muna tayo doon. Nilakad nila ang nakapwestong tindera ng bibingka mula sa hindi kalayuan. Agad na umorder si Lolo Islaw ng tig-2 sila. Damihan mo ng mantikilya, Aling Doreng, para mas malinam naman luto mo ng bibingka. Walang problema, Lolo. Alam ko yan, madalas mo na yung request sa akin Kaya kahit hindi mo sabihin gagawin ko yan. Talaga memoryado mo niya Ayos itong si Doreng, nakakatuwa din minsan. Siyempre naman, kapares nga ang soft drinks nito, hindi ba? Tama, ay ayos talaga. Tumawa si Lolo Islaw na para bang bata. Natutuwa ito sa akto nito. Talagang baliwala lamang dito ang pagiging talo. Samantalang siya'y sayang na sayang sa 500 at sa tandang na naging biyag lamang ng kalaban, doon na muling nagpatuloy ang kanilang pag-uusap tungkol sa mutya. Ano nga pala yung tungkol sa pangil ng kidlat, Lolo? Saan at paano mahahanap ang bagay na yun? Nako, napaka-imposible ng bagay na yang makuha, Apo. Pinapangarap ko din niyang magkaroon dati Pero napakahirap. Yung sa kidlat, ang iba natatamaan, ang iba naman namamataan sa tuwing tatama ang kidlat sa kung saan at nataong naroon ka. Madalang yan madalas wala. Huwag na lang pala tayong mangarap ng ganyan, Lo. Ang hirap palang hanapin yan Walang pag-asang makahanap tayo ng ganyan. Oo, ako nga tumanda ng ganito. Kahit simpleng mutya hindi mahanap, kaya hindi na talaga ako nangarap na magkaroon. Pero huwag tayong mawalan ng pag-asa, Lolo. Mali naman natin, hindi ba? Baka swerte pala tayo at isa tayo sa biyayaan ng ganyang bagay.
Sa bagay, sabi nga habang may buhay may pag-asa. Pero para sa iyo na lang yata yan, Apo. Matanda na ako eh. Wala nang pag-asa pa. Hihintayin ko na lamang na maupos ang natitira kong kandila. Kaya heto, nililibang ko na lang sa pagsasabong ang sarili ko. Mas lalo akong nangihina kapag nasa bahay eh. Ano ba yung sinasabi mo, Lolo Islaw? Mali mo naman mamaya nadapa ka tapos may mutya pala sa harapan mo. E di magiging malakas na ulit. Magiging isa ka ng super Islaw. Tumawa pa siya ng isigawang huling bahagi na yon. Ngunit hindi naman yata yun ikinatuwa ng lolo niya. Napaisip lamang ito. Tawag dyan imposible. Ay nako, bilisan mo na nga lamang kumain. Doon na tayo sa perya. Magpeperya na lang tayo para naman malibang tayo. Ha? Ay parang bata tayo niyan mamaya, Lo. Pambata naman yung perya eh. Bakit mga bata lang ba ang pwede sa perya? Ikaw talaga, Apo. O siya, dali na. Sasama ka sa akin sa ayaw at sa gusto mo. Kung hindi ay talagang magtatampo ko sa iyo. Wala siyang magawa, kundi ang sundan na lamang ito saan man ito gustong pumunta. Mukhang naging isip bata na nga ng kaunti si Lolo Islaw at kailangan niyang sundan lahat ng gusto nito upang hindi sumama ang loob. Nang araw na yun ay umuwi silang puno ng ngiti at tuwa sa mukha ng matanda. Kinabukasan muli na naman itong sumabak sa sabong. Muli na naman itong talo. Mabuti na lamang at sa huling araw ay nakabawi ito. Panalo ang tandang na inilaban nito sa pangatlong araw kaya sobrang tuwa nito. Pag-aalaga ng tandang siya na lamang gawain at libangan na lamang ng matanda. Mag-isa na niyang inaalagaan ang palayan nito dahil matanda na rin ito. Lumipas pa ang 3 taon, tuluyan ng bumigat ang katawan ni Lolo Islaw. Dahil na rin sa katandaan, kaya kung ano-anong sakit na ang dinaramdam ng matanda, dinala na ito sa bahay ng tiyahin niyang nurse sa bayan. Yun ay upang mas maalagaan at malapit na rin sa ospital. Tuluyan na siyang mag-isa sa bahay ni Lolo Islaw ngayon. Kaya naman mas lalo siyang nalunod sa kalungkutan. Lagi niyang naaalala ang kanyang mag-ina. Kung naging mabuti lamang siya noon, nasubaybayan pa sana niyang paglaki nito. Kahit mukha ng anak ay hindi na niya maalala. Kapag nagkasalamuha sila balang araw ay tiyak na hindi niya ito makikilala. Kaya nangarap siyang yumaman. Balang araw ay magkakaroon siya ng malaking bahay, kotse at maraming pera na pwede niyang may pagmalaki kay Del. Nang sa ganoon ay may pakita rin niya dito ang malaking pagsisisi at pagpuporsige niyang makaahon mula sa malaking pagkakamaling nagawa niya. Hapon iyon at palubog ang araw. Bigla ring nabalot ng madilim na ulap ang kalangitan at bigla na lamang gumuhit ang kidlat sa kalangitan. Nagmamadali siyang niligpit ang kanyang mga pala at itak. Nagmamadali siyang umuwi upang hindi siya maabutan ng ulan. Pagkadaan niya sa nyuga ni Mang Paking ay nagulat na lamang siya nang biglang may gumuhit na kidlat sa isang niyog hindi kalayuan sa kanya. Napatras siya sa gulat. Kitang-kita niya kung paanong biyakin ng kidlat ang gitna ng puno ng niyog. Paakyat sa kalagitnaan, nakita pa niya ang pag-usok nito at ang naiwang apoy sa gitna. Matagal bago nawala ang usok at nang tuluyang maglaho ang usok ay may isang puting bagay siyang namataan na nakausli mula roon. Ito yung pangil ng kidlat, tiyak ako dun. Aniya, nagulat siya nang biglang may isang nilalangan nakalutang papalapit sa bagay na yon. Isang babaeng may mahabang bestida. May gintong buhok at nagniningning sa kaputian ng suot nitong bestida. Sandalyas nitong tila bagawas sa batong diamante. Halos hindi siya makagalaw sa kanyang kinaroroonan dahil sa gulat. Unang beses siyang nakakita ng nilalang na ganon. Hindi niya alam kung matatakot ba siya rito o hahanga. Unti-unti itong lumapag sa lupa. Sa mismong kanyang harapan, matamis itong ngumiti sa kanya. Kumikislap ang kulay gintong mga mata nito habang nakatitig sa kanya. Nababanaag ko ang takot sa iyong mga mata. Huwag kang matakot sa akin, isa akong diwata ng liwanag. Ako si Liwayway. At dahil nasaksihan mo itong mutya ng kidlat na dapat sana'y koleksyon ko, mangyaring itong bagay na ito'y handog ko na lamang sa iyo. Nakikita ko sa mga mata mo ang pagkakaroon ng interes sa mutyang ito. Ang buong akala ko'y isa kang white lady na sinasabi nila. Sa ganda ko bang ito? Ang pangit ng mga white lady, no? Maputla ang mukha saka wala silang ginawa kundi manakot at mang-abuso ng mga tao. Iba kaming mga diwata. Tumutulong kami sa mga taong karapat dapat tulungan.
Katulad mo, kunin mo ito. Sa'yo na ang bagay na ito. Talaga ba? Sa akin na ang bagay na yan? Oo, kunin mo na. Alanganin siyang tanggapin yon gayon paman. Unti-unti niyang iniabot at nagpasalamat sa diwatang nagkaloob ng bagay na yon sa kanya. Iingatan na talagaan ko ito, diwatang liwayway. Hindi ko gagamitin sa pang-aabuso ang bagay nito. Pangako yan. Lagi din naman ako nakahanay sa iyo, kaya asahan mo lagi rin kitang sisitahin. Oras na gamitin mo sa kasamaan ng mutyang hawak mo. Habang hawak ang mutya'y pakiramdam niya ay isang panaginip lamang ang lahat ng iyon. Hindi niya inakalang ang dating pinag-uusapan lamang nila ng kanyang lolo ngayon ay naging totoo na. Nagpaalam sa kanya ang diwata at sa isang iglap lamang ay bigla itong naglaho sa kanyang paningin. Muli siyang nagpasalamat kahit wala na ito sa kanyang harapan. Saka lamang siya natarantang umalis nang maramdaman ang pagpatak ng maliit na ulan sa kanyang balat. Iniisip niya agad na sana'y nasa bahay na siya at nang hindi na mabasa pa ng ulan. Ganoon na lamang ang gulat nang sa isang iglap lamang ay napagtanto niyang nasa bahay na nga siya. Hawak pa rin niya ang pangil ng kidlat na bigay ng diwata. Totoo ba yun? Inisip ko lang nasa bahay na ako, nandito na ako agad. Tunay ba ito? Para akong kidlat na basta na lamang tumama dito sa bahay ah. Hindi may paliwanag na tuwa ang kanyang naramdaman sa mga oras na yon. Bukas na bukas din ay pupuntahan niya ang lolo Islaw niya sa bahay ng kanyang tiya Lilia. Ibabalita niya rito ang mutya ng pangil na bigay sa kanya ng diwata. Ngunit hindi pa man ibumungad na agad ang dalawang pinsan niyang babae. Bitbit ang payong panangga sa ulan at flashlight upang may magsilbing liwanag sa daan gayong nagsisimula na ang gabi. Tina, Jazz, anong ginagawa niyo dito? Gabi na. Tanong niya sa kanyang dalawang pinsan. Kinakabahan siya at ayon na rin sa ekspresyon ng mga mukha nito. Kuya Jano, sumama ka po sa amin ngayon din. Kailangan ka namin sa bahay. Bakit? Kumusta ang lolo Islaw? Bukas ng maaga sana ako dadalaw sa kanya eh. Kararating ko lang galing sa palayan. Kuya, wala na si lolo. Anong wala? Huwag niyo nga akong binibiro. Pagod ako ngayon eh. Totoo po kuya, wala na si lolo Islaw. Patay na siya. Kaya pinatawag ka ni mama at papa para puntahan sa aming bahay sa bayan. Umiiyak na wika ni Jazz. Hindi na niya napigilang umiyak. Alam niyang darating si lolo sa puntong yon. Pero hindi pa siya handa. Ayaw pa niyang mangyari ang bagay na yon. Kaya lamang ay ang Diyos na ang bumawi sa buhay nito. Agad siyang nagbihis. Hindi alintana ang sama ng panahon. Naganap agad sila ng tricycle upang masakyan. Malayo-layo rin ang bayan. Nasa 1 oras ang biyahe at sobrang lubak-lubak ang daanan. Lalo na sa pagkakataong yon na basa ang kalsada, gawa ng ulang tila nakikidalamhati sa kanilang nararamdaman sa mga oras na yon. Pagdating sa bahay ng tiya niya ay nasa kabaong na nga si Lolo Islaw. Hindi ito pinaimbalsa mo, yun ay dahil sa kagustuhan din ng matanda. Ayaw nitong gawin ang bagay na yon sa kanya at tinupad yon ng mga anak. Lumapit agad siya sa kabaong ng lolo niya. Lolo, ang daya mo naman. Kung kailan naman may ipagyayabang ako sa iyo, saka mo naman ako iniwan. Meron na ako ng bagay na pangarap mo noon, lolo. Anyang kausap ito sa loob ng kabaong. Wala na silang magagawa pa, kundi tanggapin ang katotohanan. Lahat ng pamilya ay nagluksa sa pagkawala ng kanyang lolo. Hinintay din niyang magdesisyon ng mga tiya at tiyo kung ibebenta ang sakahan dahil aalis na lamang din siya at maghahanap na lamang ng trabaho. Ngunit pinaubaya sa kanya ang pangangalaga ng palayan. Ayaw ng mga itong ibenta dahil alaala yon ng kasipagan ng kanyang lolo Islaw. Kaya matapos na ilibing ni lolo ay balik bukid muli siya. Patuloy niyang binubuhay ang lupaing yon. At dahil sa hawak niya ang mutya ng pangil ng kidlat, sinubukan niyang maglaro ng sabong. Dahil naalala niya minsan ang kwento ni Lolo Islaw sa kanya. Tiyak siyang ang bagay na yon ang magbibigay ng katuparan sa kanyang mga pangarap, ang maging mayaman. Alam naman niyang hindi siya yayaman sa kanyang ginagawa ngayon, ngunit umaasa pa rin siyang mabibigyan ng pagkakataon. Yun ay dahil sa sabong, ang bagay na wala siyang alam noon ngunit nagkaidiya dahil sa kanyang Lolo Islaw. Tamang-tama dahil kapistahan na sa kabilang baryo, tapos na rin ang 40 araw na dasal para sa kanyang lolo. Kaya tiyak niyang para talaga sa umpisa ng kanyang pangarap ang araw na yon.
Dumalo lang siya sandali sa palayan tapos ay nagbihis na para pumunta ng sabungan. Wala pa siyang kilala masyado. Naiya rin siya dahil unang araw, unang beses niyang papasok sa Rueda kasama ang tandang. Dahil unang araw ng pagiging sabungero niya. Isang tao ang hinikayat na ilaban ang tandang niya sa tandang nito. Hindi siya tumanggi. Yun kasi ang bilin ng lolo noon na huwag maduwag sa mga naghahamon. Ano pa kaya sa kanya na alam niyang may bisa ang pangil ng kidlat na binabad niya sa tubig at pinampaligo sa tandang. Pagkalapag pa lamang ayon sa senyas ng sentensyador ay kalaban na agad ang punteriya ng kanyang tandang. Tuwang-tuwa siya dahil naaktuhan niya mismo ng dalawang mga mata niya ang bisa ng mutya ng pangil ng kidlat sa kanyang tandang na para itong kidlat kung kumilos. Kahit ang mga manonood ay may obserbasyon din sa kanyang alaga, ilang sandali pa'y narinig na niyang humiyaw ang kalabang tandang. Tinamaan na ito sa gilid ng paa at sunod-sunod yon dahil muli na naman sa kabilang bahagi. Hindi ito tinigilan ng kanyang alaga hanggat hindi nangingisay. Nawala ang gigil nito sa laban nang makita niyang bumulagta na ang kalaban. Hindi siya tumigil at naghanap pang muli ng makakalaban. Ginawa niya yon hanggang sa manalo ng 4 na beses ang kanyang tandang. Isang lalaki ang lumapit sa kanya pagkatapos. Waribay kaidaran niya ito. "Hanip pare, ang lupit naman ng tandang mo. Naka-4 na panalo rin ako. Hindi ko talaga tinantanan hanggang sa huling laban niya eh. Ayos salamat sa tandang mo pre, ang laki na naging pera ko." Uwi ka nitong tuwang-tuwa sa kanyang alaga. "Talaga ba? Pumusta ka rin ng 4 na beses. Buti nagtiwala ka sa alaga ko." "Oo paldo-paldo tayo dun Saan ka ba nakatira? Pwede ka bang maging kaibigan? Ako nga pala si Gary. Ikaw?" Sabay lahad nito ng kamay. Nakita niya ang senseridad nito sa pagiging totoo, kaya walang alinlangan din siyang nakipagkamay dito. "Naku po, ako naman si Jano. Masaya akong magkaroon ng kaibigan dito sa lugar. Taga rito ka ba talaga? Ako sa kabilang baryo eh." "Sabi nang hindi ka taga rito hindi ka pamilyar sa akin." "Oo, taga rito talaga ako. Taga kabilang baryo ka pala." "Oo, taga kabilang baryo ang lolo islo ko. Doon ako nakatira sa kanya. Kaso namatay na siya, magtatatlong buwan na. Mag-isa na lang ako ngayon sa kanyang bahay." "Nakakalungkot naman pare. Kilala ko ang mabait na lolo mo Sa bungero yun at makwela. Bakit siya namatay? Ay, sa katandaan na rin siguro "Oo, sa katandaan malamang. Napakabait ng lolo kong yun. Tama ang sinabi mo. Napakamakwela talaga nun. Minsan pa lang kami nagkita at nagkasama. Kinuha na agad siya sa akin. Kaya nakakalungkot. Sana man lamang mas nakilala ko pa siya ng matagal. Nakasama at nakakwentuhan." "Ganun talaga ang buhay. Huwag ka nang malungkot pare. Halika, inom tayo kahit isang bote lang ng beer. Libre kita. Pasalamat na rin sa tandang mong binigyan ako ng malaking panalo." "Hindi Ako dapat ang manlibre sa'yo. Tandang ko ang panalo kaya libre kita. Kahit maramihan pa." "Hindi, ako muna. Ako nga ang lumapit, hindi ba? Kaya ako manglilibre sa'yo. Para sa pagiging magkaibigan natin, Jano." "Naku sabi mo Eto, sa'yo itong 2 bihag ko. Tanggapin mo para naman mas maging malapit pa tayo." "Naku, kay galanting kaibigan mo naman. Talaga ba? Hindi ko tatanggihan to. Sigurado akong matutuwa ang asawa ko nito. Paborito ng asawa ko ang natibong manok na adobo Ikukwento ko na rin sa kanya na may bago akong nakilalang kaibigan." "May asawa ka na pala pare?" "Oo naman paring Jano. Meron na. Malaki na ang anak namin Ang aga ko kayang nakabuntis, 13 pa lang. Kaya tuloy mabilis na tumanda." "Hindi ka naman mukhang matanda Ilang taong ka na ba ngayon? Kay Daron lang yata kita 27, yung anak namin 12. Medyo malapit nang magbinata, mas matangkad pa sa akin "Sabi na kay Daron kita Bigla siyang nalungkot nang marinig yon. Kung ganun ay halos katulad lamang sila na maagang naging magulang. Ang pagkakaiba lamang ay responsibilidad itong ama, samantalang siya hindi. Pinabayaan niya ang kanyang mag-ina at hanggang sa kasalukuyan ay wala siyang balita sa dalawa. "Bakit bigla ka nalungkot pare? May nasabi ba akong hindi maganda? Pasensya na, hindi ko alam." "Wala naman, naalala ko lang din ng mag-ina ko. Kay Daron ng anak mo ang anak ko Kaya pareho tayong naging maagang ama." "Talaga? Naku, pareho pala talaga tayo. Nasaan na sila ngayon? Masaya ito, ipakilala mo sila sa akin." "Yun nga inilayo sila sa akin ng mga magulang. Irresponsable kasi ako nun. Kaya dapat lamang din talaga sa akin yon. Kaya nga todo-todo ako sa pag-iipon ngayon kasi bala kong hanapin ng mag-ina ko.
Gusto kong bumawi sa mga taong pagkukulang ko sa kanila. Nakakalungkot naman. Paano kung nag-asawa na yun? Huling-huli ka na. Ang tagal na rin eh. Sayang yung anak mo, hindi mo man lamang ba nasubaybayan? Kasalanan ko rin naman kung hindi lang naman ako gago nun eh. May malaking kwento siguro sa lahat ng yan no. Huwag mo na munang alalahanin. Masasaktan ka lang. Hindi siya tumugon. Posibleng nag-asawa na nga ito at masakit sa kanyang iisiping nasa ibang bisig ng babaeng kaisa-isang minahal niya kahit bata lamang siya noon. Nagpatuloy ang kanilang pagkakaibigan ni Gary. Itinuro siya nito sa isang malaking sabungan sa bayan na kada linggo'y bukas. Total magaling naman yung tandang na alaga mo. Ilhaban mo yan sa sabungan ng bayan. Malalaki ang pustahan doon kaya tiyak na mabilis kang yumaman sa tandang mo na yan. Sinunod niya naging payo nito. Siguro ngay masasabi niyang nauhumaling na siya sa larong sabong. Ngunit pera ang naging dahilan kung bakit dahil gusto niyang yumaman kaagad. Kada linggo siyang naroon sa sabungan at kada linggo din siyang panalo ng malaking halaga ng pera. Nakilala siya ng mga sabungero, sentensyador, mananari at liamador. At may ilang sabungero na rin siyang kalapit at kasundo. Meron din namang pinag-iinitan siya ngunit hindi niya na yun binibigyan pa ng pansin. Hanap buhay ang hanap niya at hindi gulo. Kaya siya na mismo ang kusang lumalayo kapag may naninita sa kanya. Mukhang mabilis tayong yumama sa ganito pare ah. Bawat panalo mo'y panalo ko rin eh. Kaya sumama ka lang sa akin paring Gary para naman makaipon ka din nang sa gayon ay mabigyan mo ng magandang buhay ang iyong pamilya. Yun talagang plano ko eh. Ano bang sikreto at palagi na lang panalo itong tandang mo. Nakakahanga ah. Sobra. Lagi ako napapatanong sa sarili ko eh. Swerte lang ito pre at hindi ko alam kung hanggang kailan itong swerte na ito. Kaya habang mayroon pa sakyan mo na rin hindi ba? Oo pare. Kaya lagi akong nakaabang sa pagdating mo dito sa sabungan eh. Masaya siyang malaman na hindi lamang siyang nagkakaroon ng malaking panalo, kundi maging ang mga Kristong nakikipusta rin sa kanyang tandang. Isang gabing pauwi siya sa bahay galing sabungan. Nagulat siya nang biglang bumungad si Diwatang liwayway sa kanyang harapan. Yumuko siya at bumati rito. Bumati ng magandang gabi sa Diwata. Ginabi ka na nga sa daan. Hindi ka ba natatakot? Nilalamad mong mag-isa. Ayos ka lang ba? Mukhang nasa sabong na masyado ang atensyon natin ah. Hindi naman po kamahalan. Tuwing linggo lang naman po ito eh. Naku, pinag-iinitan ka na ng malalaking sabungero. Hindi ka man lamang ba nababahala? Wala naman akong ginawang masama. Naghanap buhay lang ako dahil sa pangarap ko. Kanya-kanyang buhay at layunin naman kami kamahalan eh. Oo, alam ko. Pero may ibang hindi tanggap ang kanilang pagkatalo. Kaya mag-iingat ka. Nararamdaman kong may nagbabadyang panganib para sa'yo. Ang mabuti siguro ilaylo ka muna sa mga sabong. Naku kamahalan, sayang naman po ang panalo. Alam ko namang hindi mo ko ipapahamak sa labang kong ito sa buhay, hindi ba? Naiintindihan kita. Nagmamadali kang yumaman. Hindi madali ang ganun. Ipinapaalala ko din sa'yo na ang sabong ay hindi hanap buhay. Ito lang ang paraan ko para mabilis na makahanap ng pera. Gusto kong mahanap ang mag-ina ko kamahalan. Hindi yan dapat sa sabong. Kung nakikita ka ng babaeng yun sa ginagawa mo, sa tingin mo ba matutuwa yun? Baka lalo kang layuan. Ang sabong ay sugal, alam mo naman yan, hindi ba? Bigla siyang nalungkot. Kung hindi siya yayaman sa sabong, ano ang gagawin niya para kumita ng malaking halaga? Isang bagay ang binigay ng Diwata sa kanya. Batong diamante, kumikinang sa liwanag. Marami. Tiyak siyang milyon ang magiging halaga niyon. Minsan lang ako nagpapayaman ng tao, kaya tanggapin mo na. Totoo ba ito? Ibinibigay mo sa akin ang bagay na ito. Napakayaman ko na agad kapag naibenta ko na ito. Oo, diamante ito. Mahal na uri ng bato. Ibenta mo na at gawin mo ang mga bagay na gusto mo at mga plano mo sa buhay. Diwatang liwayway, malaking bagay ito sa pagtupad ng pangarap ko na makita ang aking mag-ina. Oo, at alam kong may malaking plano ka sa buhay. Gawin mo na habang maaga pa kumilos ka na. Hindi ko alam kung saan mag-uumpisa ngunit dahil dito sa yaman na binigay mo, Diwatang liwayway, tiyak akong mapapabilis ito. Basta lagi mong tandaan huwag umabuso dahil tinitiyak kong lahat ay mawawala sa iyo kapag isa kang abusado. Oo, mahal na Diwata, lagi kong tatandaan ang bagay na yan.
Pagkatapos ng kanilang pag-uusap ay agad siyang lumisan. Tutungo siyang Maynila, dala ang ipong pera at batong diamante na bigay ni Diwata Liwayway. Iniwanan niya sa isang kakilala ang kanyang pananim kasama ang perang pambayad sa araw-araw na pag-aalaga nito sa kanyang palayan. Pagdating ng Maynila ay agad niyang hinanap una ang pamilya ni Del, ngunit wala na siyang mapagtanungan at may nakapagsabi na nasa probinsya na ang mga ito. Noong unay nahihirapan siyang paaminin ng kaanak ni Del, ngunit dahil sa pera, mabilis nitong ibinuka ang bibig. At upang makasiguro kumuha siya ng tinta at papel, pinasulat ang eksaktong address na kinaroroonan ng dating karelasyon. Matapos iniabot yun ay kabado niyang pinagandaan ng lahat. Binenta niya ang diamante sa black market at inilagay sa bangko ang pera. Ang perang bitbit niya ang perang panalo niya sa sabong. Kagaya ng kanilang probinsya, may kalayuan din ang probinsya ni Del. Ngunit gaano man yon kalayo ay kayang-kaya niya yung abutin, mahanap lamang at makita ang mag-ina niya. Nagtanong-tanong siya pagdating at matagal yun bago natunton ang lugar. Gulat na gulatan talaga nang siya'y makita. Maging ang mga magulang nito. Pinagsarahan siya ng pinto ng dalaga ngunit hindi nangangahulugan na susuko siya kaagad. Kahit abutin pa siya ng ilang araw sa labas ng bahay, hindi siya aalis doon. Ngayon nang simula ng pagbawi, ipapakita niya yon sa pamilya ng dalaga. Nang makitang hindi siya umalis ay nilabas siya ng amang may bitbit na itak at panghasa ng talim. Mas lalo pa nitong pinatalim ang itak na hawak nito sa kanyang harapan, ngunit hindi siya natinag, hindi siya natakot. Kahit patayin siya nito, may pakita lang niya na tunay ang kanyang layunin. Matapang ka, sa tingin mo mauuto mo kami, hindi ka makakalapit muli sa anak at apo ko. Galit na wika ni Mang Nestor. Tay, magandang hapon po, alam kong kinamumuhian niyo ako at hindi ko kayo masisisi. Higit pa sa pagkamuhi at galit ang nararamdaman ko sa iyo, Jano. Sinira mo ang buhay at kinabukasan ng anak ko. At huwag mo akong matawag-tawag na tatay, hindi kita anak. Ang kapal ng mukha mo para tawagin akong tatay. Pasensya na po. Umalis ka na. Hindi po ako aalis kahit patayin niyo ako. Hindi ako aalis nang hindi nakikita at nakakausap ang mag-ina ko. Tay, nagsisisi na ako. Ang dami kong pagkakamaling ginawa. Inayos ko lahat, tay, binangon ko ang sarili ko nang sa ganun ay maayos akong haharap sa aking mag-ina. Wala kang ibang karelasyon sa kung saan ka man galing. Baka naman kaya ka lang pumunta rito para kunin ang apo ko. Hindi, wala, tay. Kung nakita mo, sunog sa araw ang aking balat. Yun ay dahil ginugol ko ang aking oras sa pagsasaka ng palay. Hindi ko alam kung nagsasabi ka nga ba ng totoo. At hindi ko alam kung makakaharap mo ba ang anak ko. Baka hindi ka nakausapin nun, malaki ang galit ni Del sa'yo. Hindi ako aalis dito hanggat hindi ako kinakausap ni Del, hanggat hindi ko nakakaharap ang anak ko. Tinitigan siya nito at tila sinusuri ang kanyang senseridad. Pagkatapos ay walang imikitong umalis. Tumunog na sa gutom ang kanyang tiyan, ngunit hindi niya yon alintana. Pagod din siya sa mahabang biyahe ngunit baliwala yon. Ang mahalagay narating niya at natunto ng nasabing address. Gabi na, madilim, lampara ang ilaw ng mga ito sa loob. Narinig niyang naghahaponan ng mga ito, kaya panayan lunok niya dahil gutom na rin siya. Makalipas ang ilang oras ay biglang dumilim ang loob ng bahay. Matutulog na ang mga ito, hindi pa rin siya natinag, nanatili siyang nakatayo sa harap ng bahay. Kahit parot parito na ang tiktik sa kanyang uluan, wala siyang pakialam, hindi siya natatakot sa mga aswang. Ilang sandali pa'y narinig niya ang pagbukas ng pintuan. Ang ina ni Del. Ang tigas ng mukha mo, Jano. Kahit ba naman aswang hindi ka natatakot? Alam mo bang pumapas lang talaga ang mga aswang dito? Magandang gabi po, Nay. Bahala na po kung makain man ako ng aswang. Mapatunayan ko lamang po sa inyo na tunay ang layunin ko. Anong, Nay? Huwag mo nga akong tawaging nanay. Mama ang tawag sa akin ni Del, alam mo yon. Saka hindi pa rin ako naniniwala na tunay ang hangarin mo sa anak ko. Baka mamaya adik ka pa rin. Uubusin mo pang ibenta ang naipundar niyang gamit. Pasensya na po, sanay kasi ako na nanay ang tawag sa mga magulang. At sa nakaraang bisyo ko po, Nay, matagal na pong nawala yun. Malaki na po yung pagbabago ko ngayon, Nay. Ewan. Hindi ako sigurado, pero hindi pa rin kita maatim. Pumasok ka. Alam kong gutom ka at pagod. Ang sarap mong ipakain sa aswang pero hindi kaya ng konsensya ko.
Salamat po, Nay. Opo, tama kayo. Gutom na po ako eh. Malaman-laman lang namin na masama ang balak mo. Naku, sinasabi ko sa iyo, Jano. Nakatago lamang ang kalibre 38 ng asawa ko at ako mismong magpapaputok nun sa ulo mo. Oras na may balak kang hindi maganda. Alam ko na walan kayo ng tiwala sa akin pero handa akong patunayan na tunay ang hangarin ko sa aking mag-ina. Babawi ako sa kanila, Nay. Matagal na po ako nagbago. Matagal ko nang inayos ang buhay ko. Mabuti naman kung ganun. Halika, pumasok ka. May itinira akong pagkain para sa iyo. Sabi ng napakabuti pa rin ng inyong puso, kaya salamat. Agad niyang nilantakan ng pagkaing nakahain sa mesa. Naawa sa kanya si Aling Eva dahil alam nitong gutom na gutom siya. Pagkatapos kumain, pinapasok na siya ni Aling Eva sa isang kwarto. Magpahinga ka. Alam naming pagod ka na. Salamat po, Nay. Napakabuti niyo po. Ngumiti lamang ito. Pagkatapos ay iniwanan na siya sa harapan ng pintuan ng kwarto. Madilim kaya kinuha niya ang baon niyang flashlight sa bag. Pagkapasok niya sa kwarto ay saka lamang niya naramdaman ng sobrang antok. Agad siyang humiga at ipinikit ang kanyang mga mata. Hating gabi nang magising siya sa tawag ni Diwatang Liwayway. Nagtaka siya at hindi makapaniwala. Pupungas-pungas siya at nakatakip dahil sa sobrang liwanag ng diwata. Gising na, Jano, bilis. Nariyan na sila. Sino? Wala naman akong kaaway. Wala rin humahabol sa akin. Teka lang, panaginip ba ito? Bakit pati rito narito ka rin Diwatang gabi ko? Bumangon ka na dyan, bilisan mo na, hindi ito panaginip. Nandito ako dahil nanganganib ang buhay mo, bilis na. Agad siyang napabangon ng puno ng pagtataka. Nanganganib? Bakit naman ako manganganib? Sa aswang ba? Hindi rin. Tinawag ni Mang Nestor ang mga kasamahan niyang rebelde. Ipabadukot ka niya sa mga yon. Paano? Hindi ko naman nakilalang rebelde si Mang Nestor eh. Pinagbibiro mo lang yata ako, Diwatang Liwayway. Maniwala ka sa akin, ginagawa ko ito bilang gabay mo. Kunin mo na ang bag at lumabas ka na sa kwartong ito. Magtago ka sa likod ng bahay, may kubo ron. Maghintay ka ng mga pangyayari. Agad siyang tumalima. Sumunod sa utos ng Diwata dahil alam niyang ito ang nakakaalam ng kanyang kaligtasan. Dahil ito ang kanyang gabay. Salamat, Diwatang Liwayway. Salamat at lagi ka nakaprotekta sa aking buhay. Agad siyang tumalima sa likod ng bahay. May maliit na kubo nga roon. Doon siya pumasok at naghintay ng susunod na mangyayari. Gulat na gulat siya nang makitang paparating na ang mga kalalakihan. Pumasok ang mga ito sa loob ng bahay. May nakakabit na mahabang baril sa balikat. May suot na mga sombrero. At ilang sandali pa'y muli namang bumungad ang Diwata sa kanyang harapan. Diwatang Liwayway, totoo ang sinabi mo. Napakarami nila. Oo, at balak ka nilang paslangin. Hindi ako makapaniwala, isa palang rebelde si Tatay Nestor. Pakinggan mo ang susunod na gagawin nila. Matapos sabihin yun ng Diwata, ay bigla na lamang naging sunod-sunod na putok ng baril sa loob ng bahay. Nagtawanan pa ang mga ito matapos pagbabarilin ng kung sino. Ang buong akala nila'y patay ka na. Hindi nila alam na peke ang pinagbabaril nila. Ginawa ko lang yun gamit ang aking mahika. Talaga? May doppelganger ako sa loob? Natigil ang kanilang pag-uusap nang marinig niya ang pagsisigaw at pag-iiyak ni Del sa loob ng kwartong yon. Papa, bakit mo binaril si Jano? Pinaslang mo ang ama ng aking anak, Papa. Ano ka ba? Wala rin namang silbi ang lalaking yan, di ba? Nakaganti ka na. Naipaghiganti na kita. Lolo, masama po yung ginawa niyo. Hindi ko pa nakakausap ang ama ko, hindi pa kami nag-uusap. Bakit mo siya pinaslang? Pagsusumamo ng anak niyang si Louie. Anong ginawa mo, Nestor? Hinakot mo pa lahat ng mga kasamahan mo dito. Akala ko masaya kayo dahil nakapaghiganti na tayo sa lalaking ito. Bakit parang ako pang lumabas na masama ngayon? Dahil masama ang ginawa mo, Tay. Kahit sa ang anggulo tignan, krimen itong ginawa ninyo. Pinaslang niyong inosenteng tao. Nakita mo naman kung gaano kalayo itong probinsya natin pero sinuong niya. Dahil nagsisisi na siya. Pero anong ginawa mo, Tay? Kinuha mo ang pagkakataong mabuo kaming muli. Kinuha mo ang pagkakataong makasama ni Louie ang kanyang ama. Pinagtaboyan ni Del ang mga kasamahang rebelde ng kanyang ama. Agad din naman ang mga itong nagsialisan. Hindi niyo man lang naisip, Tay. Mas masahol ka pa kay Jano. Iyang pagiging rebelde niyo.
Sa tingin niyo ba hindi lang nagtitiis ang mama ng napakatagal dahil sa walang kwentong grupo na yan? Tumahimik ka, Del. Hindi ko kayo kinutom, kaya wala kang karapatan na magreklamo. Hindi natapos ang bangayan ng mga ito nang mula sa di kalayuan ay umalingaw-ngaw ang putok ng barilan. Ano yun? Napalaban ng aking mga kasamahan. Diyan na kayo! Agad itong umalis bitbit ang mahabang baril. Doon siya inutusan ni Diwatang Liwayway na pumasok. Ano? Hindi ba sila magugulat? Baka mahimatay sila pag nakita ko. Ipaliwanag mo ng maayos, maniwala ka. Magiging maayos na ang lahat sa inyo. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan sa lahat ng ito, Diwatang Liwayway. Totoong isa kang diwata ng liwanag. Binigyan mo ulit ng liwanag ang aking buhay. Ikaw din ang makakagawa ng bagay na yan. Gabi lang ako at nakasubaybay hanggang sa makita kong maayos at maganda ng iyong buhay. Salamat muli, Diwatang Liwayway. Sige na, pumasok ka na. Agad siyang tumalima papasok sa loob. Naabutan niyang yakap-yakap ni Del ang unan na halos naglalabasan na ang mga karton sa loob nito. Ito marahil ang pinagbabaril ng mga rebelde kanina. Nakatayo siya sa harapan ng pinto habang nakatitig kay Del nang biglang may magsalita sa kanyang likuran. Papa? Napalingon siya sa kinaroroonan nito. Louie, ikaw na ba yan, anak? Nakita niyang magkahalong emosyon mula sa mukha ng anak. Kaluluwa ka na lang ni Papa, hindi na ba kita mayayakap? Ha? Bakit naman? Buhay na buhay ako, anak. Hindi pa ako patay, pwede ba kitang mayakap? Sumilip ito sa ina. Sa pagkakataong yun ay nakatingin sa kanya si Del. Gulat na gulat habang tinitignan ng kanyang yakap na unan. Hindi maipinta ang gulat na nakarehistro sa mukha nito. Paanong nangyari yun? Nakabulagta ka rito kanina. Walang buhay. Anong nangyari? Paano nangyari ito? Hindi ako patay. Nagtago ako sa likod, sa kubo ninyo. Dahil narinig ko ang pagdating nila. Yang unan ay tinago ko sa ilalim ng kumot. Yan yata ang pinagbabaril nila eh. Pero nakita ko, mukha mo nandito kanina. Paano nangyari yun? Hinawakan niya ang kanyang anak. Hinila palapit kay Del. Niyakap ang mag-ina niya at sa pagkakataong yon ay pareho na silang naging emosyonal. 13 taon silang nagkahiwalay pero heto, napagtanto niyang hindi pa rin ito naghanap ng ibang lalaki para maging katuwang sa buhay. Napakaswerte niya dahil may pag-asa pa siyang mabuo ang pamilyang minsan niyang nabuo ngunit hindi pinanindigan. Tunay bang nagbago ka na? Hindi kaya balak mo lang kunin sa akin si Louie? Kung kukunin ko man si Louie, dapat kasama ka. Nandito ako para maging buo ulit tayo. Para patunayan sa iyo at sa mga magulang mo na mahal kita. Kung totoo yan, patunayan mo. Ipakita mo sa amin na nagbago ka na nga ng tuluyan. Salamat sa pagkakataong binigay mo sa akin, Del. Hindi ko sasayangin to, pangako. Dumating si Aling Eva na umiiyak. Galing ito sa labas. Nanginginig ang mga kamay sa nerbiyos. Ma, ayos ka lang ba? Anong nangyari sa'yo? Nay, anong nangyari? Bakit parang ninenervyos ka? Si Nestor, ayaw niyang umuwi kahit nanganganib ang buhay nila. Napakaraming sundalo ang nakaabang sa kanila sa daanan. Ang tigas talaga ng ulo ni Papa. Ilang beses ba nating pinayuhan na tumigil na at kumalas na sa kasamahang magdadala sa kanya sa panganib? Ayaw niyang makinig. Kaya wala naman siguro tayong pagkukulang sa kanya, Mama. Anak, ama mo pa rin siya kahit anong mangyari. Kaya ipanalangin natin na walang masamang mangyayari sa kanya. Lagi naman yun, Mama. Sige na, pumasok ka na lang sa kwarto mo. Saka ikaw, Louie. Bukas na ulit tayo mag-usap. Tiano, matulog ka na rin sa kwarto. Diretso siya nitong iniwanan. Walang lingon-lingon. Gayunpaman ay napangiti siya sa pagkakataong makakasamang muli ang kanyang mag-ina. Gagawin niya lahat makuha lamang ang tiwala nito. Balak niyang dalhin ito sa kanilang probinsya. Doon niya ipapatayo ang pangarap niyang malaking bahay para sa kanyang pamilya. Nakapikit ang mga mata niyang may taglay na matamis na ngiti sa kanyang bibig. Matagal niyang hindi nagawa ang bagay na yon. Ibig sabihin ay ngayon lamang siya muling sumaya ng ganito. Kinabukasan, isang malungkot na balita ang bumungad sa kanila. Mugto ang mga mata ni Aling Eva nang madatnan nila sa kusina. Magandang umaga, Nay. Anong problema? Bakit umiiyak ka na naman? Mama, may problema ba? Si Papa nasaan? Wala na ang Papa niyo. Wala na siya. Wala kahit isa sa kanilang nakaligtas sa engkwentro. Hindi nakaimik si Del nang marinig yon.
Hindi rin ito inasahan ng balita ng ina. Kahit ganoon katigas ang ulo ng ama nito, ang ama ay ama pa rin. Nasasaktan ito sa pagkawala ng ama. Niyakap niya si Del upang maibsan ang sakit na nararamdaman. Nang malaman ito ni Louie na saktan din ng bata, apo ito kaya nasasaktan din ito sa pagkawala ng ama. Ngunit hindi siya, nawala ang respeto at puso niya para rito nang pagkainteresan nito ang kanyang buhay. Hindi niya inasahan na ganoon ito patalikod at pagkakainteresan pa ang buhay niya. Paano kung wala si Diwata Liwayway? Magkasama sana silang pinaglalamayan ngayon. Ngunit kinilimutan na rin niya ang bagay na yon. Patay na ito kaya wala na siyang dapat na ipag-alala. Matapos ang libing nito iniyaya niya si Del na magpakasal. Ngunit ayaw nito dahil ayon sa pamahiin ay bawal ikasal ang isang taong kamamatay lamang ng kaanak. Lalo pat ama nito mismo yon kaya hinintay pa nilang matapos ang taon. Walang pagtutol. Maging ang ina nitong si Aling Eva ay ibinigay sa kanyang tiwala ng buong buo. Naging tagumpay ang kasal. Sobrang nagpasalamat ang ina ni Del dahil sa pinasan niyang muli ang responsibilidad sa kanya. Dinala niya ang mga ito sa kanyang probinsya kasama si Aling Eva. Doon sila muling nagumpisa ng kanilang buhay. Tuwang-tuwa ang mga ito dahil naging masagana bigla ang buhay nila. Naipagawa niyang malaking bahay sa loob ng 4 na buwan. Nakabili rin siya ng auto para sa kaya nilang pamilya. Doon na rin sila ikinasal. Ang buong akala nila ay magiging maayos na ang kanilang buhay sa pagbuo ng kanilang pamilya. May pera, masaganang buhay at masayang pamilya. Ngunit tunay nakakambal ng buhay ang mga suliranin. Napag-alaman nilang may kanser sa matres ang ina ni Del. Stage 3 cancer nitong pilit itinatago sa kanila. Kailangan pa nilang pumunta ng Maynila upang magpagamot. Para namang inulan sila ng malas sa 3 buwan pa lamang simula nang malaman nila ang kanser ng kanyang biyanan, ay napag-alaman na naman nilang ang kanyang ina naman ang may malubharing karamdaman. Sira ang kidney nito at kailangan ng agarang kidney transplant. Hindi siya nagatubiling gumastos ng malaking pera para sa kanyang mga parehong magulang. Kahit ubusin pa niya ang ipon niya, masigurong ligtas lang ang mga ito. Nakakahiya sa'yo, mahal. Ang laki ng naigastos mo kay mama. Wala man lamang ako na itulong sa'yo. Ano ka ba, mahal? Ang mama mo'y mama ko rin. Ang pera ko'y pera mo rin. Kaya kahit ubusin pa natin ang perang mayroon tayo ngayon, mapagaling lang sila pareho ni nanay. Ang pera makikita pa natin. Ang buhay ay iisa lamang at sobrang halaga sa atin kaya kailangan nating magdesisyon ng tama. Baka naubos na ang pera mo, mahal. Paano na yan? Ayos lang yan. Ang mahalagay gumaling na pareho ang mama natin. Nagpasalamat na lamang ito sa kanyang paulit-ulit dahil nahihiya ito at tingin ay pabigat ang ina nito sa kanya. Alam niya kung gaano kamahal ni Aling Eva si Del at ganoon din ang asawa niya sa ina nito. Kaya hanggat kaya niyang dugtungan ng buhay ng biyanan ay gagawin niya. Ngunit hindi rin nagtagal at nagpaalam na ito at halos 1 linggo lamang ang pagitan ng pumanaw din ng kanyang ina. 2 ina sa buhay niya ang biglang sabay na nawala. Pareho silang naghinagpis ng kanyang asawa. Tila ba nakadesenyo na sa kanilang buhay ang hindi mawala ng sakit na dinaramdam sa puso. Bakit pa parang ayaw ng Diyos na sumaya tayo, mahal, na maging buo tayo? Lagi na lang may pagsubok, lagi na lang may kabigatan. Yun din ang nasa isip ko, mahal, pero wala tayong karapatan na magtanong sa kanya. Siya ang nakakaalam ng lahat. Ano man ang pagsubok na ating kaharapin, magkasama tayong haharapin lahat, mahal. Paano kung hindi ka bumalik? Siguro mababaliw ako sa sunod-sunod na trahedyang nangyari sa buhay ko ngayon. Mahal, walang ibibigay na sakit ang ama na hindi natin kakayanin. Maging malakas lang tayo. Pareho tayong nawalan ng mahal sa buhay. Ganun talaga. Kung hanggang dito na lamang ang kanilang buhay ay wala na tayong magagawa pa. Sa kanya nakasandal ang asawa sa lahat ng pagsubok na dumating sa kanilang buhay, kaya tinatagan niya ang kanyang loob. Matapos ang libing ng kanyang ina at biyanan ay naghintay sila ng 1 buwan. Balik probinsya agad sila. Naiwan si Louie sa kanyang pinsan dahil nag-aaral ito. Malungkot din ang binatilyo dahil hindi man lamang nakita ang 2 lola hanggang sa mailibing na ito. Kahit gaano kalungkot ay kailangang magpatuloy. Wala na siyang naiwang ipon. Limas lahat dahil sa 2 mahal niya sa buhay. Kaya walang ibang paraan na pumasok sa kanyang isip kundi ang magsabong muli. Nagpaalam siya sa kanyang asawa ay nagalit ito dahil ayaw pumayag sa sugal na papasukin niya.
Alam mong sugal ang papasukin mo. Hindi ka ba nadadala, Jano? Bisyo pa rin yan. Nakaka-addict yan. Mahal, hindi naman ako magsasabong nang hindi ko alam na panalo ako eh. O bakit kaya mo nang hulaan kung mananalo o matatalo ka sa laro? Hindi mo naiintindihan, mahal. May tangan akong karunungan. Ito ang tutulong sa akin. Kung ano-ano na naman dinadahilan mo pumapasok sa utak mo, Jano. Basta malinaw ang sinasabi ko. Hindi ka pupunta ng sabungan. Kaya pala may mga alagang tandang ka. Akala ko para dumami ang mga inahin at mga manok mo. Yun pala'y balak mo na namang magsugal. Mahal, pakinggan mo muna ako. Sa pagkakataong ito sa akin ka naman makinig, Jano. Para sa iyo ang lahat ng ito. Ayoko maging adik kang muli sa isang bisyo. Natatakot ako mawala kang muli sa aming mag-ina. Napakahirap, Jano. Naiintindihan naman kita. Bulong niya sabay yakap sa asawa. Wala siyang magawa kundi sundin ang gusto nito. Ngunit hindi literal na susunod dahil lihim siyang pupuslit sa sabungan at hindi na lamang magpapaalam pa. Alam niyang sa sarili niya na hindi siya matatalo dahil sa tangan niya. Kaya kapag nakapuslit siya, titiyakin niyang malaki yan ang postang itataya niya upang malaki agad ang panalo. Sa sandaling yun ay nagpaalam siyang pumunta sa sakahan. Walang ideya ang kanyang asawa na may alagang tandang din siyang naroon. Yun na lamang ang isasabong niya. Pagdating sa kubo ay nagmadali siyang kinuwang nakataling tandang. Aalis agad siya nang biglang bumungad si Diwatang Liwayway. Sundin mo ang utos ng iyong asawa para sa ikabubuti mo. Diwatang Liwayway, mananalo naman ako eh. At hindi rin naman ako magiging adik sa sabong. Gagawin ko ito dahil wala na akong ipon. Naubos lahat ng yun nang nakaratay ang ina't biyanan ko sa pribadong ospital sa pag-aakalang maililigtas pa sila. Alam ko, kaya lamang alam mong mainit ang mga mata ng sabongero sa iyo. Baka nakalimutan mo. Hindi naman ako takot sa mga yun. Lumalaban naman ako ng tama. Sabihin na natin ganun yon, pero wala tayong magawa. May mga taong galit sa tagumpay ng kanilang kapwa. Kaya kung ako sa iyo, huwag ka na munang magsabong. Ngayon lang naman, Diwatang Liwayway. Hayaan mo na muna ako, isang beses lang ito. Basta huwag mong sabihin na hindi kita binalaan. Nailing na lamang ang Diwata sa kanyang hiling. Kahit anong pigil niya nagmamatigas pa rin ito. Diretso agad siya sa bayan sakay ng tricycle. Sobrang tagal na rin siyang hindi nakapagsabong. Pagdating sa loob ay nakilala agad siya ng ibang sabongero, maging ng sentensyador. Matapos niyang maihanay ang tandang niya ay naghintay siya ng ilang sandali. Nang tawagin siya para pumasok sa rowel ay agad siyang pumasok at hinintay ang senyas ng sentensyador. Walang pagbabago. Nasa kanya at sa kanyang tandang pa rin ang bisa ng bertud ng kidlat. Wala siyang pakialam sa mga tao sa paligid niya. Nakatuon lang ang kanyang atensyon sa kanyang tandang at wala pang ilang minuto'y bumagsak na agad ang kalaban. Malaking pera ang naging panalo at hindi siya naging kontento sa unang laban. Muli niya itong inilaban at sa mga sumunod na pagkakataon ay panalong muli ang kanyang tandang. Doon na siya tumigil. Pinamigay niya ang kanyang mga bihag bago umuwi. Hindi siya pwedeng magdala ng bihag sa bahay dahil tiyak na mabibisto siya. Pwede niyang dalhin ang alagang tandang at idadahilan sa asawa na binili niya ito sa daanan. Kailangan pa niya magsinungaling upang walang gulo at away. Pauwi na siya nang harangin siya ng 6 na tao. Nagtaka siya at tinanong ang mga ito kung talagang siya ang pakay nila dahil wala naman siyang ginawang atraso. Wala kang atraso sa amin. Pasensya na dahil napagutusan lamang din. Tama. Pasensyahan tayo. Ikaw ang naging misyon namin ngayon at bayad na ito. Kanya-kanyang bunot ang mga ito ng sandata. May kutsilyo, may baril. Ganun pa man ay hindi niya yon kinabahala. Wala siyang ginawang masama. Yun ang kanyang alam. Bigla siyang pinagbabaril ng sabay ng 2 lalaki. Ngunit nakailag siya at hindi naman tinamaan ng mga ito. 2 lalaki na naman ang umatake gamit ang itak. Sinadya niyang pumagitna upang ang mga ito ang magkasakitan. Hinintay niyang umatake ang mga ito at nagmadaling tumalon ng napakalayo sa kanila. Pareho ang mga itong natigilan nang tamaan ng dibdib ng napakatulis na itak. Muli na naman siyang pinagbabaril, kaya sa pagkakataong yun ay iniisip na niyang nasa bahay na siya. Yun nga ang nangyari. Sa isang iglap lamang ay nasa bakuran na siya at gano'n na lamang ang gulat ni Del nang makita siyang nakatayo roon. Saan ka dumaan? Kakasilip ko lang sa iyo, wala ka naman. Hindi mo lang napansin, mahal, kanina pa ako dito. Sigurado ka, Jano? Parang may saasubang ka naman yata kung kumilos. Baka asubang naman ito. Anong ulam, mahal? Gutom na ako eh.
Wika niya, pilit niyang kinukuha ang duda nito sa isipan. Gayunpaman ay hindi naman mawala sa kanyang isipan ng taong naghabol sa kanya. Kahit anong isip niya, hindi niya maalalang nagkaroon siya ng atraso. Pagdating sa kusina, iniwan lamang din niya ang kanyang asawa. Ipinagain lamang siya at ang dahilan nito'y kumain na ito at may tatapusin na trabaho. Hinayaan niya ito at nagpatuloy sa pagkain nang bigla na namang bumungad sa kanyang harapan si Diwata Liwayway. Kamuntik nang mapahamak ang buhay mo hindi ka pa rin ba titigil? Diwatang Liwayway, paano ako nagkaroon ng kaaway? Hindi ko maintindihan. Kaya nga kita binigyan ng yaman dati kasi alam kong hahabulin ka niya. Kita mo ngayon, hindi pa siya tapos sa'yo. Sino? Wala naman ako nakaaway Hindi mo lang alam, si Master Lu ang misang nakalaban mo sa sabungan. Hindi niya matanggap ang pagkatalo ng kanyang alaga. Bakit niya isinabong? Dahil sa pag-aakalang walang makakatalo sa kanyang tandang, ang tandang niyang hindi basta-bastang tandang lamang kundi isang gabay. Gabay katulad mo sa akin? Parang ganun na nga, pero ang kanyang tandang ay isang itim na ibon, isang tiktik na makapangyarihan, ngunit hindi niya matanggap na natalo ng bertod na tangan mo. Sandali, hindi ko rin naman gusto Saka bakit siya may gabay na tiktik? Dahil isa siyang aswang at ngayong wala na ang kanyang gabay, unti-unti na siyang nanghihina at nagkakasakit. Mas lalong hindi ko kasalanan yun. Bakit naman niya inisip na isugal ang buhay ng alaga niya? Kung pati buhay din naman pala niya'y malalagay sa alanganin. Ikaw pa rin ang sinisisi niya, kaya maganda ka. Ang proteksyonan mo yung pamilya, nakaambang ang panganib sa kanilang buhay. Kamatayan lang ni Master Lu ang makakapagtigil sa balak niyang paghihiganti sa'yo. Hindi siya mapalagay. Matapos marinig yun ay parang gusto niyang sisihin ng sarili. Magiging dahilan tuloy siya ng panganib at banta ng buhay ng kanyang magina. Tulala siyang nag-iisip nang biglang pumasok si Del. Mahal, may sorpresa ako sa'yo. Tiyak akong matutuwa ka nito. Talaga ano yan? Kinakabahan ako Bakit ka naman kakabahan? Sorpresa ito. Hindi problema. Ito yung ginawa ko kanina noong iniwanan kita habang kumakain. Aha, ano yan? Sasabihin mo na. Nasasabik na akong malaman. Mahal, buntis ako. May kapatid na si Louie. Talaga? May bagong baby na tayo? Salamat sa Diyos. Salamat sa bagong biyaya. Kita mo, mahal. Ang bait-bait niya sa atin. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Oo, mahal. Kaso lang ay kinakabahan ako nito. Bakit naman? Huwag kang kabahan. Nandito lang ako. Aalagaan kita. Ano bang gusto mo? Ang tagal na kasi buhat ng mga anak ko kay Louie. Kaya ko pa kayang umire? Hindi kaya ako mamatay nito? Mahal naman yung bibig mo. Ayoko marinig yung ganyang salita Kayang-kaya mo yan, mahal. Ikaw pa ba? Napakatapang mo kaya. Halika, umupo ka dahil ipagtitimpla kita ng gatas. Ha? Busog pa ako. Kumain na ako ng tanghalian kanina, kaya pala lagi akong gutom. May buhay na pala sa loob ng aking sinapupunan. Talaga ba? Hindi ako naniniwala. Ang liit ng tiyan mo Iba ka pa naman maglihi. Hindi ka kumakain ng kanin, kaya paanong palagi kang gutom? Hindi, mahal, magkaiba naman kasi ang paglilihis sa ngayon. Kain ako ng kain. Napakatakaw ko. Hindi nga. Kung totoong matakaw ka ngayon, bakit ang liit ng tiyan mo? Diyan ka lang, ipagtitimpla kita ng gatas. Wala itong magawa nang ipagtimpla niya ito ng gatas. Hindi rin niya ito tinantanan hanggang sa maubos nito ang kanyang tinimpla. Sisiguraduhin niyang lagi ang kaligtasan ng kanyang magina, lalo na ngayong may bago na naman sa sinapupunan ni Del. Hindi niya alam at hindi niya matandaan ang mukha ng sinasabing Master Lu. Gayunpaman nakahanda siyang harapin ito kahit nasa anong larangan. Hindi muna siya pupunta ng sabungan para sa kaligtasan ng kanyang pamilya. Ngunit talagang sukdulan ang galit sa kanya ni Master Lu at hindi na nito mapigil ang sarili. Talagang sinugod siya nito sa kanyang bahay kalagitnaan ng gabi. Nagising siya sa alulong ng aso kaya agad siyang bumangon. Tulog mantika ang kanyang asawa kaya maingat siyang lumabas. Ngunit sinigurong nakasaradong maigi lahat ng mga bintana at pinto, maging ang kwarto ng anak ay kanyang siniguro. Ang tagal niyang pinangarap mabuo ang pamilya, tapos ay sisirain na naman ng isang aswang. Hindi siya papayag. Agad siyang lumabas ng bahay matapos masigurong nakasarado lahat. Buong tapang niyang hinarap si Master Lu at ilang sandali pang ay narinig na niya ang pagaspas ng mga pakpak papalapit sa kanya. Sa mismong harapan niya ito dumapo. Hayop ka! Sa wakas, nagkita din tayo.
Maniningil na ako. Bakit? Hindi naman ako nagtago Nandito lang naman ako sa bahay ko. Anong dito sa bahay ko? Ang yabang mo na ngayon Yung bahay na malapit nang masira ang dati mong tirahan. Inabandona mo yon. Napakatagal. Ang buong akala ko hindi ka na babalik. Mabuti naman at nandito ka na rin. Makapaghihiganti na ako sa ginawa mo sa aking alaga. Wala akong alam sa sinasabi mo. Ngunit kung gusto mo ng laban, hindi kita uurungan. Umalakak ito't sinugod siya gamit ang mga pakpak nito. Ngunit lahat yun ay kaya niyang ilagan. Kinuha niyang itak sa kanyang gilid at iyon ang magiging depensa niya sa kalaban. Ang sabi ni Diwata ay mahina ito. Ngunit hindi niya makitang mahina ito dahil sobrang lakas pa nitong kumilos kahit may katandaan na yon. Nagulat pa nga siya nang mahiyubang kanyang dibdib ng atakihin ng dulong pakpak nito. Kahit ang dulong pakpak nito ay may tulis na siyang ginagamit nitong pansalakay sa kaaway. Para itong paniki at hindi lang isang pakpak ang umatake sa kanya, kundi dalawa. May mga hiwa rin sa kanyang muka at hindi man lamang siya makaatake dito gamit ang itak niya dahil sobrang haba ng pakpak nitong pandepensa. Naisip niyang unang atakihin ang pakpak nito. Kapag nataga niya yon ay hindi na ito makakalipad ng malayo. Agad niyang sinalakay ang mga pakpak nito kaya lumayo ito sa kanya. Biglang sumigaw si Del mula sa bintana kaya napalingon siya sa kinaroroonan nito. Mahal, magtago ka. Isa siyang aswang. Ang anak natin sa tiyan mo, mahal. Ang bango mo. Tiyak akong buntis ka. Masaya ito. May magiging pagkain na ako. Mahal, ano ito? Tanong ni Del nang bigla na lamang lumipad si Master Lu papalapit sa kinaroroonan nito. Kaya naman inisip niyang nasa harapan siya ni Master Lu. Kaya nagulat ito nang makitang nakakapit na siya sa bintana. Buong lakas niyang tinadyakan ng nilalang kaya tumilapon ito palayo. Hindi niya alam kung saan galing ang lakas na yon. Marahil ay sa bertud ng kidlat. Napahiyaw si Master Lu sa sobrang sakit at galit na galit ito sa kanya. Hindi pa tayo tapos. Malakas ka pala. Pwes dadalhin ko dito ang buong puwersa ko. Pagkasabi nito'y bumulosok ito ng lipad. Hanggang sa tuluyan na itong naglaho. Hindi na siya nag-aksayang umikot sa pintuan. Doon na rin siya sa bintana pumasok at mabilis na sinarahan yon. Sino ang aswang na yun? Bakit parang kilala ka niya? Galit na galit sa iyo ang nilalang na yun, Jano. Mahabang istorya, mahal, pero saka na. Ang hapdi ng mga sugat ko, mahal. Naku, halika nga, gagamutin natin yan. Simula ngayon hindi ka nalalabas ng bahay. Hanggat hindi ko napapas lang ang aswang na yon, hindi kayo ligtas ni baby. Saka hatid sundo ko na rin si Louie sa paaralan upang matiyak na hindi tayo masasalisihan ng aswang na yon. Uwi ka niya. Napapahiyaw pa siya tuwing madidiinan ng panggagamot ng asawa sa kanyang mga sugat. Ano ba naman ito, mahal? Hindi na ba talaga tayo mawawalan ng pagsubok sa buhay? Ngayon naman aswang. Mahal, walang pagsubok na hindi natin malalampasan. Kita mo naman, di ba? Nandito na tayo sa pagsubok na ito. Parte na ito ng buhay. Harapin na natin. Lalaban tayong magkasama sa lahat ng pagsubok na ibabato sa atin. Pinilit niyang palakasin ang loob ng asawa dahil iyon ang nararapat. Siya ang lalaki, kaya sa kanya ito humuhugot ng lakas ng loob. Hindi niya hayaan na panghinaan ito. Naging tahimik ang mga sumunod na araw ngunit hindi siya naging kampante. Tinuruan niya ang asawa kung paanong humawak ng baril dahil makakatulong ito kung sakaling maraming puwersa nga ang sasalakay. Natatakot ako, mahal. Huwag kang matakot, ang baril na ito'y proteksyon mo. Sakaling hindi agad kita maprotektahan dahil nakaharap ako sa matinding laban, ang baril na ito'y magiging proteksyon mo. Naging puspusan ang kanilang paghahanda sakaling makaharap nga nila ang malaking grupo ng aswang. Habang tinuturuan niya itong maging asintado, ay doon niya ipinagtapat kung bakit naging mainit sila sa mata ng aswang na yon. Naintindihan ito ng asawa. Nakahanda itong harapin ang anumang laban na mayroon siya. Kabilugan ng buwan, hindi niya masyadong inasahan na yun ang araw ng pag-atake ng mga aswang. Subalit may duda siya. Hindi nga siya nagkamali dahil napakaraming nilalang ang nakapaikot sa kanilang tahanan. Hating gabi yun at maingat niyang ginising ang kanyang asawa upang maging handa ito. Alerto namang bumangon si Del. Buong tapang na kinuha ang baril at kahong bala sa ilalim ng damitan. Haharapin ko sila, dito ka lang. Basta kung may mamamataan ka na malapit sa'yo, tirahin mo na agad.
Akong bahala basta makakatulong pa rin ako sa iyo kahit sa maliit na bagay. Sandali, punasan muna kita ng langis kontra aswang nang sa gayon ay takot silang lumapit sa iyo. Ako nang bahalang magpunas mahal basta protektahan mo lagi ang iyong sarili. Huwag kang papatalo sa mga aswang na yon. Oo, kaya ikaw rin, para sa mga anak natin. Oo mahal ko, para sa mga anak natin. Pagkatapos nitong punasan ito ng langis ay iniwanan niya ito sa loob ng kwarto. Bitbit niya ang itak, buong lakas na harapin ng napakaraming aswang. Ngunit nagulat siya nang pagkalabas niya ng pinto ay nakita niya ang maraming itim na ibon na nakabulagta sa bakuran. Pagtingala niya ay ganoon na lamang ang tubang na darama nang makita niya si Diwatang Liwayway. Nakikipaglaban sa mga aswang, gamit nito ang mahaba at makapangyarihang espada. Agad niyang sinalubong ang iba pang umaatake sa kanya. Walang takot at walang pag-aalangan na pinagtataga ang mga yon. Narinig din niya ang pagpapaputok ng baril ni Del. Ibig sabihin ay nakapaghanap na rin ito ng target. Para silang napapaaway sa isang langay ng aswang. Napakarami. Alam niyang laing abwak ang mga ito. Ngunit kahit napakarami ng mga ito hindi siya natatakot, lalo pat kasama niya ang diwatang gabay niya sa laban. Hindi siya nito pinabayaan. Hindi niya namalayan na paunti-unti na ang mga kalabang nauubos at ilang sandali pa'y bumungad na sa kanyang harapan ang punot dulo ng lahat ng ito, si Master Lu. Galit na galit itong hinarap siya. Walang hiya ka. Kahit sa diwata'y napakalapit mo, nagtawag ka pa niyang tulong sa kanya. Hindi ko ginawa yan. Nauna pa nga siyang sumalubong sa mga kasamahan mo. Siya lang naman ang gabay at lagi nakaprotekta sa akin. Minsan nakikita ko, minsan hindi. At sa pagkakataong ito, hindi niya masasaksihan kung paano ko puputulin ang ulo mo. Akala mo lang yun, Master Lu. Hindi pa naman putol ang kamay ko. Para hindi makadepensa sa kalupit ang gagawin mo. Ito lang ang masasabi ko sa iyo. Pasensyahan tayo dahil ikaw ang sumugod sa bahay ko. Kung mauubos ko man ang buong lahing abwak nyo, ikaw ang may kasalanan. Sa kasasabong sino bang nagsabi sa iyo na ang gabay mo ang paggagamitan mo ng mahikang itim? Ngayon natalo sa akin mo sisisi. Anong utak yan, Master Lu? Ang dami mong sinasabi. Etong sa'yo. Napahiyaw siya nang biglang hampasin nito ng mahabang pakpak nito. Galit na galit siyang napasigaw. Hayop ka, makakaisa rin ako sa'yo. Binunot niya ang itak na nasa kanyang tagiliran. Walang habas na pinaghahampas ng itak ang kaharap. Hindi alintana ang sugat mula sa matulis nitong pakpak. Napataras ito nang mataga niya ito sa tiyan. Malaking hiwat malalim yon kaya nasa punito sabay layo sa kanya. Nag-uumpisa pa lang ako. Masakit ba? Ang itak na ito'y sadyang pinagawa ni Lolo Islaw para sa mga aswang. Kaya maya-maya lang mararamdaman mong sinisilaban ang sugat mo ng apoy na hindi may paliwanag ang kirot na hatid. Pagkawika niya muli na naman niya itong tinagas sa balikat. Muli na naman niyang natamaan. At sa pagkakataong yun ay hindi mapigil ang napakatinis na hiyaw nito. Nagsimula nang umusok ang mga sugat nito. Noon lamang niya napagtanto na totoo ang sinabi ni Lolo Islaw niya noon. Lagi nitong pinababaon sa kanyang itak na yon dahil may bagay na inilagay ang ninuno nitong panday na sino mang aswang ang mataga nito'y magiging abo. Unti-unti nga itong naging abo at parang tinutupok ng apoy hanggang sa tuluyan na nga itong maglaho. Nang tingalain niya sa himpapawid ay nag-iisa na roon si Diwatang Liwayway. Wala na kahit na isang kalaban pang naroon. Biglang naglaho ang mga nilalang na ito. Bumaba ito sa kanyang harapan kaya kinuha niya yung pagkakataon para magpasalamat. Ako ang naatasan na maging gabay mo, kaya asahan mong gagampanan ko palagi ang obligasyon ko sa iyo. Kaya napakaswerte ko na nagkaroon ng gabay na katulad mo, mahal na Diwatang Liwayway. Walang anuman. Sa nararamdaman ko mukhang matagal ulit bago tayo magkita. Mahabang katahimikan ito. Talaga mahal na Diwata? Oo, kaya pagtuunan mo ng pansin ang iyong pamilya. Sundin mo ang iyong asawa. Ang perang hawak mo'y kaya mong palaguin. Kaya huwag sasabong. Gamitin mo ang pangil ng kidlat bilang proteksyon na lamang sa iyong pamilya. Opo, mahal na Diwatang Liwayway, gagawin ko ang payo mo. Paalam na Jano, sa mga munting bagay, lagi ako nakaabang at hindi mo namamalayan. At asahan mo sa oras na may nakaambang panganib. Makakaharap at makakausap mo ako para bigyan ka ng babala. Tumango siya pagkakuway diretso na itong naglaho.
Patakbo niyang pinasok ang loob ng kwarto. Doon ay naghihintay ang kanyang asawa. Niyakap niya ito at sinabing magiging masaya at magiging maganda na ang takbo ng kanilang buhay. Paano mo naman nasabi yan? Baka mamaya niyan may bago na naman. Mahal, wag natin pangunahan ng Diyos. Basta ang pinapangako ko sa iyo na sa kahit na anong pagsubok, kahit gaano kabigat at gaano kahirap, magkasama nating haharapin at nang sa ganon ay gumaan at madaling maresolba, hindi ba? Ngumiti ito at yumakap sa kanya. Iba pa rin ang may karamay. Iyon ang napagtanto niya. Makalipas ang 7 buwan ay isinilang ni Del ang kambal na babae. Mas lalong naging makulay ang kanilang buhay. Tuwang-tuwa si Loie dahil may sisigaw na sa kanya ng kuya, pabuhat ako. Mas lalo naman siyang naging masipag sa kanyang hanap buhay. Gaya ng sinabi ni Diwatang Liwayway, ang perang hawak niya ay kaya niyang palakihin. Kaya bukod sa palayan ay nagpatayo na rin siya ng malawak na babuyan. Lumawak na lumawak hanggang sa maging supplier siya ng napakaraming lechonan at karnihan sa bayan. Maraming paraan kung gustong magbago at sa pagbabago'y maraming balakid. Kung hindi diretso ang tingin sa totoong mithiin sa buhay. Kaya maging matalino, iisang buhay na dapat pangalagaan at pahalagahan. Hanggang dito na lamang po ang kwento. Maraming salamat po sa inyo.